Tinanggal na ang kortina ng Tesla Model Y L. L as in long wheelbase. Ang pinakabago na Tesla model sa Pilipinas, mas mahaba ang wheelbase, mas mahaba ang passenger area. Sa range na 681 kilometers, sa aking tansya lamang, kakayanin nito ang dire-diretsong papuntang Pagudpod kung galing kang Maynila o kahit Manila tumatnog. Siyempre depende sa init, sa bigat, sa dami ninyo, pero malaki ang tsansa na hindi mo na kailangan mag-charge sa mga rutang nabanggit ko. Pero siyempre, hindi naman recommended na gawin mo yan. Sinasabi ko lang, as far as I'm concerned, malaki ang tsansa. Ang presyo nagsisimula sa 2.85 million pesos. Dadagdagan mo lang kung yung kulay na gusto mo ay may dagdag na bayad. At ang kwento ng episode na to ay tungkol sa aming pagdalo sa Media Day nitong Tesla Model Y L. Ma'am, ba't parang postura ka ngayon, ma'am? Ano meron? Ano yan? Arte, oh. Dito po sa Pasig, maganda po yung kanilang Bougainvillea Island. Mas marami pa raw doon, sabi ni Sherlyn. All you have to do is gardenize the city and it will be nice. Kaya nga 'di ba, inagra-rhyme, gardenize will make it nice. Hindi na kami sanay ni Sherlyn na umalis ng umagang rush hour. Pero medyo masakit pag namintis namin ang event na to. Konti pa ng tulog ni Sherlyn. Kaming dalawa. So may plano siya. Early kami ng 10 minutes. Maganda plano niya mamaya, guys. Yes, may solusyon si Sherlyn sa kakulangan ng tulog habang nasa shock ako sa tsambang pagkakatutok ng aking camera sa taas habang may dumadaan na Tesla helicopter. Wait, helicopter. Uy, kagi! Joke lang. May dumaan talaga na helicopter pero wala pong Tesla helicopter. Tesla hotdog ang meron. Sa Los Angeles, California, sa kanilang Tesla Diner, meron pong hotdog doon. At sana magkaroon din ng Tesla Diner dito. Pero habang wala pa, feeling ko may chibog naman dyan sa Tesla event. Although di pa namin pwede kainin ni Sherlyn kasi sumusubok kami mag-OMAD o 1 meal a day. Unang linggo pa lang namin. Parang humaba na nga ang range ng Tesla namin simula nung mag-OMAD kami. Kasi gumaan. Hindi, joke lang ulit. Ang hindi joke ay magpa-power nap si Sherlyn dito sa likod ng aming Model Y. Ito yung pinaka-basic sa mga premium na Model Y. Binanggit ko lang dahil madami tayong comparisons mamaya. Good night daw, sabi ni Sherlyn. Hilain ang baon na kutsyon. Nagkamali sa pindot kaya tumayo ang upuan. Huwag mag-alala, pindutin lang ulit para magbaw ang upuan. Good night, my friend. Close natin, Frank. Good night. Labas tayo mamaya. Pakita natin cash buong paa ni Sherlyn. Good night. Yan po yung paddle light niya. Good night. Isara na natin dahil maingay sa labas. Ilagay na natin sa camp mode itong sasakyan. Dahil kung naka-normal mode lang tayo, once na lumabas-labas ako ng sasakyan, mamamatay ang aircon. Nag-camp mode tayo para maging kwarto talaga siya, na naka-aircon pa rin, alang-alang doon sa tulog sa likod. Kahit iwan mo ang driver seat o passenger seat at lalabas ka halimbawa kung kailangan mo mag-CR o manghuli ng bayawak or something, nariyan pa rin ang aircon. Parang kwarto talaga. Galing po kasi kami ng camping talaga. Ipapanood ko sa inyo soon. Kaya naman may kutsyon dyan at opportunity na din na makita ninyo ang contrast nitong Model Y. Non-long range namin. Yun nga, yung pinaka-basic sa mga Model Y. Kasi sa bagong Model YL, sa tingin ko, pwede ka pa rin matulog sa likod pero iba na ang itsura dun. 6-seater kasi. Halina't puntahan natin at saktong tapos na din ang power nap ni Madam. Bubuksan ko ang pinto at pakinggan ninyo ang difference sa ingay ng loob at labas. Tara daw. Yan, dati
Guys, pag turista ako sa ibang bansa, papapicture ako sa mga ganyan. Medyo nakakilig pa rin pag nakakakita ng showroom. Ayun medyo nakakaano pa rin eh. Medyo nakaka-starstruck pa rin eh. Kahit nakailang balik na ako eh. Ganda ng kulay talaga Yung bibigay sa inyong charging station eh, ganito rin. Ito nilalagay sa wall. Ayan. Andyan na si Bilyonaryo. Tama pala na nakabihis kami. May mga kasama namin ni Charlene, naka-Amerikana pa. O sa term pa ni Charlene, nakabalat. Merong pa-unveil. Pero iba ang unang tinitigan ni Charlene. Mas interesado ni Charlene dito. Pero bilib ako sa kanya, sa pag-stick sa kanyang bagong OMAD era. Kahit wildflower pa yung tinapay, kahit Randy's Donuts pa yung donuts, titingin pero hindi titikim. Tesla Diner pala to eh. Sobrang na-appreciate ko na kunwari may Tesla Diner din sa BGC. Sana one day magkatotoo. Alam na to ng mga kaanak ko. Alam nilang wala akong pangarap mangolekta ng mga sasakyan, pero may bagong target ako. Gusto ko magkaroon ng Optimus. Itong nandito ay action figure lamang. Ang tunay na Optimus ay 5-footer. Ginagawa na sa Amerika ang factory. Ano kaya itong i-unveil nila? Hindi ko malaman. Medyo mahaba eh. Doon sa English, long. Ulaan ko kung ano to Tesla semi-truck. Galing na to. Galing na natin to. Ayan at magsisimula na ang program. Congressman George Bocobo from Taguig City, Director Patrick Aquino, Ernesto de los Reyes, Bureau of Investment Director, Ms. Isabel Fan, Senior Director of Tesla. Thank you. Good morning, everyone. Welcome Morning. to Tesla. Morning, ma'am. Thank you so much for making O diba? Sobrang bait ko. Para akong may nakasalubong na principal. Sa araw na to, nakakortina po ang buong showroom. seems like so secretive. We're in the retail area. The whole shop is kind of a blanket. 11 months pa lang since officially nagbukas ang showroom na ito. How much we have done in less than a year and a half? A lot. A lot. Ito isang bagay na hindi alam ng madami. Hindi na talaga car company ang Tesla. Isang department na lang ang car. Tesla is now a company that also sells cars. Ito babanggitin ni ma'am. What's going on within Tesla? So, put something in context, okay? We are creating an integrated ecosystem, combining electric vehicles, energy storage solutions, as well as robotics. Nagsimula na din ang Tesla sa paggawa ng chips o yun bang utak ng kotse o robots. Kasi kahit bilhin ng Tesla ang lahat ng chip sa mundo, kukulangin pa rin para sa mga ambisyon nila. Kaya nagsimula na din sila ng chip factory na kung tawagin ay Terafab. Couple days ago, my boss Elon has announced launch of the Terafab. Ang mga chips na yan, ang magiging utak ng mga kotse at ng mga robot. Yun ngang si Optimus. Para sa kanya ang mga chips. Gusto ko din po magkaroon ng Optimus, please, please, please. But back to the car business. Kung mapapansin ninyo, sa Tesla showroom mismo bumibili ng mga Tesla at hindi sa mga dealers. This is not a dealership arrangement. So it's a direct business model. We take the whole ownership from design, manufacturing, retail experience like this one at BGC, and delivery. Pag may tao sa Cebu na nangangailangan ng Tesla service, no problem. Minsan magpapadala ng crew ang Tesla, minsan nga hindi na kailangan ng tao na magpunta doon. My customers in Cebu, we send our technicians there to support them, mobile service. And sometimes you don't even need to send people to support them because the technology can enable over the air can solve many of the issues. Itong next na sasabihin niya, music to my ears. Okay?
So I wanted to build, hundreds of charging to cover the whole country. We did not say we launched in Manila. We launched in the Philippines. I do have the commitment to support every customer in this country. Kasi mahilig kami mag-drive ni Charlene ng malayo. Kabilang na dyan ang QC to Isabela at QC to Mindanao. Kung hindi lang sana kami lumalabas ng bahay, di na ako maghahanap ng superchargers sa labas. 95% of our owners, we enable their home charging or workplace charging. Medyo pang-robotics din ang sensors ng mga home chargers. Through the app, the charger will talk to the car will talk to the person. All our vehicles, EVs, they are pure EV. O sa lengguwahe online, kapag kasi sinabi mong EV lang, sakop niya ng hybrid at yung plug-in hybrid vehicles. Pareha sila gumagamit pa rin ng gasolina. Ang electric vehicle na talagang hindi gumagamit ng gasolina, tulad nitong Tesla, ang tawag dyan ay BEV o Battery Electric Vehicle. Locally, last year, Model Y became the top choice, awarded by Top Gear Philippines as the best new tech implemented and the breakout brand of the year. Tesla Model YL. Ito na yung Model YL. Model Y Luis. Tama ka dun. Tesla Model Y L. Model YL. We have a 6-seater Model Y. So 2 plus 2 plus 2, and again, all-wheel drive dual motor. 681 kilometers of range. 681 kilometers of range. Alam nyo ba na 488 lang yung amin? At san-san na kami napunta? Ang dulo ng range namin ay Jones, Isabela at Naga City. Pero itong bagong Tesla Model YL na mas mataas ng 200 kilometers, ang dulo ng kanyang range from Quezon City ay either Matnog o Pagudpud. Again, I do not recommend na sagarin ninyo sa zero ang inyong mga sasakyan. Mas madali lang kasi mag-imagine ng range kapag may nakaakibat na lugar. Very low or no preventive maintenance schedule. And because of the business model, which is direct to consumer, wala nang patong. Kung marunong ako magbilang ng kilometers, marunong din ako magbilang ng mga upuan. 2, 4, 6. May mga nagtanong kaagad sa akin, paano daw yung mga bagahe saan ilalagay? Yun nakaturo ng uso ko. For comparison lang sa isang bagay na pamilyar ako, yung lolo ko merong lumang Altera. Kumpara doon, mas malaki pa ang baggage space dito sa Model YL at natutupi din yung backseats. Kung hindi punuan ng pasahero, mas madami ka pang mailalagay, mukhang pwede rin matulog si Charlene dyan. Pasok tayo. Okay. Curious ako sa pinakalikod eh. Ito ang view mula sa pinakalikod. Nung una kong narinig ang mga chismis tungkol sa Model YL, masyadong nag-alala ang mga tao para sa space sa likod. Na tipong kung adult ka, baka daw masyado ng masikip. At ngayong araw, I am pleasantly surprised. The space is not that bad. Naka-straight body pa ako niyan at hindi naka-slouch. Tingnan mo tong sa kabilang sasakyan. Sobrang vain nung lalaki. Ay teka, ako pala yan. Ang mga upuan ay iba sa upuan namin. Parang mas madaming oras sa gym ang mga upuan na to. Bahagyang elevated ang sahig papunta sa likod. May isang mumunting hakbang paakyat. Okay. So ito ang experience ng pagpasok sa Tesla Model YL, long wheelbase. Ayun. Meron step dito na isa oh. Mas elevated dito na isa. Step ka dyan. Dito pa nga lang nalalakihan na ako sa baggage space. But wait, there's more.
Sa akin hindi naman, sir. Para lang ako nasa economy ng eroplano. Oh, yung armrest ay tataas. May button dito. Yan ang wala ako. Yan, oh. Boom, sa kalaka. Baba, taas. I think overblown yung takot ng mga tao na baka pambata siya eh. Ang frunk, yan ang tawag sa mga hood ng Tesla. Front plus trunk equals frunk. Ang frunk nito ay katulad lang din ng frunk namin. Storage pa rin. Ngayon, pagdating sa Model YL, may mga rumors na pambata lang daw yung likod. Ako 5'10", 5'11". Pakita natin yung loob. Ako po, pwede pong mamasko. Ma'am, dadaan lang po ako, mama. Okay. May isang pirasong step. Ganyan kataas na step. Now I'm inside. Again, ang pakiramdam ay para ka lang nasa economy na aeroplano. Agree ka ba, Shelly? Para ka nasa economy na aeroplano. Okay? Ito yung aking ulo na may nakatingin lang sa likod, kaya hindi ko pa masara. Pero ako, makakatulog ako dito, walang problema. Wala akong problema dito, makakatulog ako dito. Ay, wait lang. Nagsara yung likod. Ay. Okay, ito yung bubong. Ito yung bubong. Oh. Ito. Oh. Under niya yata kami. Oo nga pala. So lahat ng Model YL ay meron na nito. Ano ba tawag dito, babe? Salong alak-alakan. Kasi ang likod ng tuhod ay alak-alakan. Salong alak-alakan. Yan ang tawag dito. Model Y, long wheelbase, 6-seater. Upo ka sa likod, ang pakiramdam ay parang aeroplano. Again, it's not true na pambata lang siya. Hindi po ako maliit na tao, hindi ako average height. Okay ako doon, makakatulog ako doon, no problem. Kumpara sa aking mga kaibigan at kaanak, may pagkadamulag ang aking taas. Kaya sigurado akong hindi ako magkakasya dito sa mga castings sa shelf. Pero heto ang ibang mga produkto ng Tesla. Tesla Semi, yung truck. Sa US, customer na niyan ang Pepsi at Walmart. Meron na silang mga ganyan. Yan, Model Y, yan yung amin. Cybertruck. Pero ang target ko talaga na next sa Tesla ay itong si Optimus. Tuturuan kita magdilig, tuturuan kita mag-pack ng Lazada, ha? Magdilig. Yan nga ang isa sa mga una niyang alam gawin. Tara na kasi Optimus, bilisan mo na. Kita. Ito, water. Tesla water. Thank you. Beb, Shelly, may bago akong lalagyan ng tubig sa bahay. Picture tayo with tricks. Again, sa halagang 2.8 million pesos at estimated delivery sa second quarter ng taon na ito. Kaya abangers lang kayo sa tesla.com kayong mga Tesla fans. Habang abangers din kami ni Charlene kung may natira pa ba sa Chibog. Kakainin namin to mamayang 4 p.m. 5 oras pa be. So. Yeah. Oh my gosh! Mine. Thank you sa puts. Grabe, ito naman, babe. Kurtina all the way. Oh, pauwi na kami. May Tesla water ba kayo? Pag ininom ko to talaga, pakiramdam ko talaga charge up ako eh. Oh, parang refreshing eh. Parang kaya ko tumakbo hanggang Naga City. Astig talaga to orasan na to, gumagana siya. Ayun na, almost home. Ito plok ngayon ko lang gagawin kasi mahiyain talaga ako na negosyante. Pero sayang din kasi 13,000 pesos ang masasave mo kapag bumili ka ng Tesla at magkakaroon din ako ng 6,000 pesos at the same time kung gagamitin mo ang aking referral code na iiwan ko sa description dito sa YouTube. Again, 6,000 para sa akin, 13,000 pesos off para sa'yo pag bumili ka ng Tesla car. Ngayon ko lang ginawa yun kasi malay ko bang dadami kayong mga manonood nitong Tesla serye. Ay siya, kaya maraming salamat po sa uulitin. May nakasalang na kaming next videos.